second series. Kami naman ni Owa and Polly ang makakasama nyo dito, no? Para ihatid yung Group B. Tatabi naman tayo ng Group B this time around, and the match natin dito, Team Spirit up against Extreme. Mabilisan lang, head to head. Tignan natin dyan kung sino nga ba para sa series na to. Yan, parehas invited tong dalawang to, no? So, may Enya Toro, syempre. Sino pa ba pagtatapatin dyan? Ang kanilang carry. Classic lang, no? Classic lang. Gyro, syempre, pag-aagawan na yan na kailan lang nagamit na ni Yatoro. Hindi niya na-hate. Talagang mas natitirpan niya na rin, no? Pasok naman din talaga, no? Sa paano yung playstyle ngayon, yung kailangan sumasama talaga yung carry. So medyo similar lang naman talaga itong two players na talagang hard carry, literal yung nagiging role nito, no, sa kanilang team. Tama. And I think drop is up naman na rin ata tayo siguro. Si Ami, may laro siya na ano no? Sumasama-sama no? Tumatry-try na sama-sama Pero may time naman na talagang walang pakialam sa sa team niya. Team Spirit Centaur. Ano ba to? Okay, first pick yung SD, no? Kaya napaka-centaur sila. Counter nga naman, Demonic Purge. I-stampede mo lang. Classic hero lang din, no? For collapse. Wag na siguro yung mga iba-ibang hero dyan na Kung Patrider na lalabas niya no? Pero okay siya. Depende lang siguro. baka hindi lang pasok sa playstyle niya. Ewan ko. Sa mga ibang team, working naman yung mga ganong certain heroes, no? Pero balik na lang tayo dun sa talagang go-to hero ni Collapse muna, no? Yep. And gusto ko makita dito yung performance naman ni Mirel. No? Last time, wala talaga Up until now, no? Wala pa rin pala talaga, no? Si Lark. Wala sila. Parang talaga to, trial na to. Sinusubukan na talaga. Pag may better na Ilang tournament na no? Kumbaga, gets natin yung isang tournament lang na miss out, pero yung nakakailan na. Ilan na, alam mo na yan. Alam mo na yan no? Sinasanay na tayo ng Spirit dito. Spirit, kakombo na ito ni Centaur. Pwede po Rui. Hudit lang ba ito ni Ru, no? Yung mga palakasin mo lang yung din siguro ni Centaur. Hoodwink. Willow. Tsaka Willow, goods rin. Madami. Malakas naman kasi talaga si Centaur sa lane, no? So, decent naman na yung mga 4 hero na range. Ito, yan nga. Hoodwink na nga lang talaga. Palakasin mo na lang talaga. Ba't di na daw napipick yung Magnus ni Collapse? Wala sa meta, pero kaya niya pa rin yung maganahin Oo, ando pa rin naman talaga yung hero na yun para kay Collapse. Ano pa rin, unless reverse polarity na yun. Ano bang wala kay Magnus na kinukuha sa offlane yun? Actually, team fight item din naman yun way back, di ba? Oo. Initiator pa rin naman control. So, ano ba, sa lane? Dahil ba sa lane na mas mahina siya sa lane? Parang hindi naman. Sa lane, malakas nga yun. Yun nga di ba? Pwede nga gamitin yun ng mga teams. Ewan ko. Kasi nagtatide naman sila yung mga long cooldown na heroes. May dyan, may maglalabas dyan. Antayin mo lang. Nahihiya lang sila kasi hindi nga ginagamit pa ng mga ibang team siguro. Pero, classic lang. Slardar, Ringmaster, kukunin ng Extreme dito. Double defensive Well, good rin sila, no? In terms of offensive, okay rin. SD, Slardar, sobrang solid, no? Pag may nalubog ka, especially hard right click na carry, tapos i-corrosive mo lang. Papatay na ng illusion, Papatay na illusion, And syempre, maganda nga talaga dyan yung save na meron tong 2 supports na to. Sobrang solid, sa hero dito ng Team Spirit. Wala sila yung AOE na Eto na. Wow. Ayun na, si Gyro. Gyrocopter. Nilabas na agad nila dito. Wala naman. Kahit sino naman ilane mo dito sa Gyrocopter, okay lang kasi ito. Kaya okay lang na i-high pick. So ano sila dito? Mag-last pick mid. Yun nga ang plan nila. Clockwork ba? Maganda. Clock. Nandyan, Undying. Dami pwede, no? Lalo na yung dalawang support dito ng Extreme. Di ideal na umampas to ng Tombstone Hero for Panto lang naman hinahanap natin. Puli pa ba sa rin? So okay na ako sa melee. Taskar. Kung nagka-taskar okay lang din. At least magkakaroon din sila ng way pang save. Oo, wala na ring Warlock Yan talaga yung deadly combo sa lane Okay, nag-clockwork na lang din talaga. Basta melee na lang, no? Yung kunin mo. Parang mas okay na yun. Extreme. Core hero. Yung kailangan nilang kunin dito ba? Sugal pa ba nila to sa TA, no? Pwede ako sa TA.
parang ang ganda na rin eh. Sa lane, hindi rin siya yung sobrang matitreaten, no? Against Centaur who doing kung TA yung kukunin nga nila dito. Tapos, make sense pa with Slardar. Or daanin nila sa late game like Terror Blade, no? Dragon Knight. DK. Ano na to? Ni Ame. Di kayo safe lane na ba to? Pero sa tingin ko, go to sa mga ano eh. Sun King nandun si nating to siya eh. Pero DK versus Gyro, okay pa rin. And laning, May minus armor pa rin naman, diba? May kung poison to, armor reduction pa rin naman yun, tas corrosive phase. Di na ganun kalaki compared sa TA na nag-deso kasi. mid lane parehas, kulang or depende dito sa Slardar, no? Since parang ideal yata na ano, may ibang lane na lang siya. Nag-i-Slardar mid pa rin naman to si NTS. Di lang ganun ka-successful yung mga nakikita ko dito sa mga Slardar mid niya so far. Pero we'll see. Madami pang open mid actually. Pag mga Spirit Brothers. Keeper of the Light tinanggal, wa? Mirele, no? Na-scout nga nila. Parang ngayon yung isa rin sa ano ni ito eh. Comfort hero eh. Pero maganda yata Timberso dito for Team Team Spirit. Spirit, Timber mid, ganun. Oo. Like double strength. Well, counter nga lang rin siya with corrosive phase. Pero Lotus na kasi, no? Pwede naman siya mag-Lotus. So nga lang, mahirap pa sabihin. Last pick naman sila eh. Siguro kung ikaw yung Spirit. Yung pwedeng gumagawa ng play, no? Para kasi Oo, pag Timber. Parang magpa-farm lang sila eh. 3 lanes eh. inisip ko si Spirit to eh. Minsan gusto lang din nila. Magka-farming sila eh. Sabagay. So, tig-isang hero pa. Yung tatanggalin nila dito. Sino mag-Ember? So, Beastmaster ban. In-open up talaga nila no? Yung possibility na ito yung pwedeng maging melee or extreme. Baban pa sila dito. Maganda rin yata Ember for ano extreme naman, no? Pero Mars yung bilang Ember. Spirit nila. We went for Ember. Ano, AMK mo na lang ba yan? Yung natural counter? Parang hirap yata mag-AMK dito. Void Spirit ka lang ba? Hindi ko sure kung ano Yup. pa yung pwede, no? Hero for Mirel talaga. Yung comfort hero niya. Queen of Pain, MK. Ayaw pa mag-Queen of Pain minsan sa ganun. Ay, Void Void Spirit Spirit. lang. Tapatan mo na lang. Basta ka Spirit Brothers. Spirit Brothers lang. Yung Spirit, well, yung Ags naman, no? Laking tulong. Lalo na pag may mga gantong may save yung support. Andin yung option mo, no? Na habulin talaga yung backline heroes. Medyo interesting lang. Parang 50-50 lang yung drop eh. Yup, parang So, wala nagkakontrahan. May sarili lang silang gustong gawin lang din dito, no? So, maybe sa lane, magkakatalo na lang kung sino yung ma-outplay sa lane. Sino yung mas maganda yung gagawin early para magkaroon ng good start. Actually, Vessel, sobrang ganda parehas, no? Both sides, eh. Ember, At yung mid player nila, no? Parang ideal mag-vessel dito sa game natin. Siguro nakikita ko lang na parang kulang yung extreme sa sustain since Slardar nga sila. Hindi yan yung typical na bubuo ng mga Crimson Crimson Pipe. So baka dun magkaroon ng advantage yung Team Spirit since Centaur nga sila. So parang ang pinambawi ng extreme naman doon, at least meron silang pang save, dalawa. Yan. Ayun na lang siguro, no? Kumbaga wala kang teamfight item pero dito yung mga pang save mo. So we'll see kung sino nga ba yung nalalamang dito, no? Kasi mahirap. Ang hirap tignan. Pagdating sa drop, guys, parang isipin mo talaga match lang. Pagalingan na lang yung two teams na to. Yun nga. And pagdating naman sa Roche, no? Doon naman may advantage syempre Slardar. Objective, ano ba? Sa hero sila may Dragonite pa. So decent naman, no, yung objective for extreme. Meanwhile sa Spirit, sakto lang. I mean, hindi ito yung masama pagdating sa Roshan. Gyrocopter pa rin naman once na may item, diba? Ideal pa rin naman mag-Roshan yan, even sa mga tower push. So, tignan natin. And guys, share nyo rin yung ating stream, no? Lalo't meron pa naman tayong dalawa pang series after this. So, mahababang dataan pa rin kahit paano. Pero lalo na bukas, ayun yung mahababang dataan. Marami-raming dataan pala. Sinarapan niya. Yun na nga, oh. Di ba? OG, Team OG dyan. Abangan na rin natin, syempre. Execration din, syempre, diba? Abangan na rin Ayun. natin yan.
talaga. Pero buwes ito lang tayo sa mga matches today guys, and sali na rin kayo sa ating Telegram group chats. Kanyo lang yung QR code dito na meron tayong pag-giveaway dyan pagka playoffs, lalo na mga main event. So baka kayo pa yung mga manalo dyan sa mga tamisan. Siyempre, iba-ibang prediction na makikita nyo dyan. Mga legit na prediction. Yan, hindi yung mga nasa Nostra na, ano, di ba? Kumontra lang. Kontra mo lang, yaman ka na. Napilitan lang kasi ikaw yung last na magpipredict. Nalipat sa kapila. Pero, ito interesting. Sana bigyan tayo ng magandang laro na ito, lalo na sa Spirit. No? Rooting kasi ako dyan, siyempre. For Mirel. And Yatoro kasi sayang yung ano niya, performance. No? Sobrang stable niya na ano. Ito namang extreme, like, na-expect mo dapat nagpapakitang gilas to dahil nga yung upcoming TI natin. Siyempre. Diba? Shanghai. So, Shanghai na yan. alam nga namang wala mag-perform na Chinese team, no? Nasa kanila na yung TI. Ano ba yun? Yung ginanap sa kanila last year yata yun, yung tournament. Wala nag-qualify. Oo, diba? Walang Chinese nag-qualify. Parang ano men, para sa mga nanonood na fan favorite, mga Chinese crowd doon, medyo malungkot nga naman kung sakaling wala silang masarap suportahan no, sa mga lalo na last day grand finals, ganyan. Last na nag-TI batch, Shanghai di ba yun? Last TI? Oo. I mean, hindi, last na nag-TI sa China, Shanghai di ba yun? Shanghai. Yun yung ano eh, nag-champion OG. Shanghai di ba yun? Yun yung third place lang yung LGD. Hindi ko sure. Hindi ko na kung saan sa China na yun, pero yun nga, no. Yun yung, umabot naman ng last day, yung Chinese team. Pero nilaglag kasi ng Liquid ng time na yun, tapos Liquid OG nagkata. The LGD. The battle begins. Teka lang, bounty run na agad ah. Ang bilis ah, hindi ko man nakita yung facets. Collapse. Hindi, mukhang wala namang kakaibang magaganap sa Wala facets. ako sa 3-4-1, boss. Sino lumambang? Lumamang yung Spirit, tapos may na-word pa. Okay. Nga, magandang simula. And laning wise, parang babalagbagin to ng Clockwork Gyro talaga eh. So kahit pa paano, no, yung simula natin dito, eh, tahimik naman. Wala namang first blood. Lumamang na talaga sa bounty exchange. Ito naman yung matchup for the bottom. Shadow Demon 4 ang ginawa pala ng next day. FY, no? Sabagay, siya nga pala yung mga clutch din yung mga save, no? Yung mga late din na laban nila. Pero paano dito, delikado. Inabot ng blood grenade, pero good Ironwood play. Makakasurvive naman si Panto dahil dyan. Ang ganda. Pa-cooldown na yung Slither. May chance siya mamatay. Pero ang ganda ng ginawa ni FY, no? Yeah, so, baka ganun na lang gawin niya every time na mag-cogs. Ilulubog niya agad si Clockwork. So, wala nang ping Shanghai pong. din nga. So, dalawang beses to, no? Dalawang, ano, TI sa Shanghai. Shanghai Isa Shanghai. Sarap. Sana mga ano. Oo, doon nilabas yung gyro diffusal, no? Yun yung IO ni So yun na pala yung ano, malupit na yung OG, no? yun yung pangalawang champion nila na talagang considered mong sila talaga, deserve nila. Ang lakas nila ng time pala nila. talaga. Pero ito, nahihirapan si natin to say. Pero last hit, lamang siya, boss. Sa harasan lang pala. Grabe, 11 to. Laban sa 4-1. Oo, ano? Grabe ka naman, Mirel. Nangyari kay Mirel dun. I mean, Nangyari Void yun. Spirit to, ha? I mean, isa to sa decent yung talagang last hits, di ba? May pang ano ka na, may last hit ka na, meron ka pang malakas na ano, normal damage. Pag range nga katapat yan, automatic, talagang babaunin sa CS, eh, no? Nadali niya ata dito ni natin siya. Binabata ni NTS dito si Mirel. Ano, saka pupuntang rune. Parehong available naman, so try lang i-contest. Pero top lane tayo dito. Ano yung stun? Tame the beast for the follow-up. Collapse dito man lalaban with a bushwalk, then follow-up with a stomp. Ami dito. Lugi yata sa Nagkabigayan lang, yun na naman. Pareho naman yung core hero dito, mataas yung regeneration. Very para agad si ano, Ami. Di ba may parating na item mo? Load na lang yung ano. Gusto niya nung collapse. Kailangan niya nung content. Total wala pa rin bigayan. Pero last hit, kung si Slaughter, okay lang rin. Centaur, goods. Si Mirel nakakahabol na. At least tatlo na lang yung drop niya dito sa last hit. Sa bagay, hindi pa naman na kasi nakiklear pa yung wave nung time na yun. So,
Okay, match pa rin naman yung nangyayari sa atin for the lane stage. I mean, kung titignan natin yung CS ng Core Heroes, hindi nagkakalayo. Kakadikit nga, to be honest. Lahat ng lane dito. Sold yata dito, Lotus, no? Tsaka Crimson Oo. for Spirit. Well, for Extreme, ewan ko, may magbubo pa talaga. Malabo na, Slaughter, talagang selfish yan eh. Siguro kung meron mo mag-item support na talaga, no? Ayun na lang yun. Pero ano lang siguro, sila na lang yung atake, palusob naman yung mga heroes nila, nandiyan naman yung support, no? Para kumover in case na mabigyan yung tatalon. Makabalik pa. Sino? Nagadidig sa screen niya. Yan yung mga gusto ko eh. Pagka gumaganyan ka talaga, natatapos agad yung game, bilis. Si Carmalone, pero si Carmalone. Saan niya nangyayari, no? Oo, yung mga ganyan-ganyan niya. Pero to, disruption dito, masisimulan naman, Marel. Assimilate sa high ground. Eh, nandito rin naman yung Hoodwink. Just to be sure lang, no, na hindi madadive dito yung Void Spirit. Water rune. Mahalaga nakuha naman niya yung water. Na yun naman yung importante sa part na yan. Hindi na kinuha niya, no, boss? Ni Ember? Hindi na kinuha doon. Vanguard. Classic lang to. Sa top, pwede na iwan tong dalawan to eh. Magpaparman na lang yan. Given na yan. Baka magkapataya dyan. Isang centaur na nakabanker. Tapos DK katapat carry. Kaya mo na yan. Posible. Well, pwede nang daan sa stock na to. Matic to. Or tapos kukuha na lang si Gyro, no? Bira lang makita kasi ngayon na carry yung kumukuha ng stock eh. Wala. Madalas off-lane No? or mid na eh. Sila yung malapit. Yung carry kasi, doon na sa baba talaga nagpe-play around na lang muna eh, no? Ancient sa baba. Pwede na sila doon. Malaking bagay nga talaga ng pag-expand ng mapa, no? Usually, pag mga 10 minutes, ano yan? Ay na to triangle, ha? Change lane na tayo. So, iba talaga yung meta. At least nabibigyan din ng resources, no? Yung ibang lane. Hindi laging carry na lang, no? Yung parang priority nyo. NTS, mapapauwi. Dahil nga dun sa rune na wala siyang na-secure. Grabe naman kasi, sinicure ng kampi niya pero ayaw niya kunin. Mas focus niya yung level. Yun, mo na yata mag-level 6 ng Void Spirit. So, may threat siya. Pupunta yung Hoodwink. No? Try nila. Subukan. Going 6 minutes tayo dito. Level 6 na rin dito si Mirel. Hindi ka nang umabot yung Remnant. Dito mama pala, sorry. So, power run. Ay, magandang haste, no? Parehas. 2 Sobrang supports. ganda. I mean, 2 supports for both sides. Nako-connect na rin dito sa 6 minute. Ayan, 3v2. Nagamit na yung chain. So, I think for Ember, talagang hindi na para kumontest, no? Looking forward na rin doon sa opposite side and Rune Buenas. makukuha dito ni NTS. Amplify damage secured. Nakarang siyan dito. Tatatakpan, laki. Diba dapat nakalagay ito? Nangyari dito. Wala pa. Tayo mo na yung laban namin, Poli. Pero, grabe. Classics. 6 minutes wala first blood. Grabe yung ano. Extreme team spirit. Ang dami nag-under dito sa Ills. Malamang. Alam niyo na yan. Yatoro, Amei, baka magkapatayan. Pero yung mga ganitong game yung medyo scary, no? Like, ito yung may times na kapag isang team fight na naging one-sided yung outcome, dire-diretso na eh, no? Grabe kasing gold swing na nangyayari. Pero Yatoro dito, Garvin trouble sa may bottom lane. Naiwan. Another stand from Bash to Deep. XXS dito, claiming first blood. Yun Nasimulan naman. sila dun. Yung first blood na yan eh. Naku, XSS. Hatid sa atin yan, Nick. Kuya Nick na. PM na kayo, Kuya Nick's Facebook page. May mga tanong kayo 24/7 yan. Sasagot, no? So mga nagtatanong dyan sa mga gustong maglapag. Yan. Habol na kayo, guys. Pero matanong ko lang, Wal. Game 2 ba yung ano niya dito? Money hack? Yung nilaban? Nagkalaban-laban? Game 2 pa ba or game 1? Game 2 daw eh. Si Boy Game Game 2 two? yun si ano eh. Si Rapi eh. Under yata siya. Ewan ko. Hindi kasi ako kasama doon. Ang ano ko sa kanya, napag Ay, saan sa na eh? mouse. Mouse K, oo. Mouse Tandra ako. Oh, yung isa dito. Alam ko under 40 sa duration. Si Under 40. Rapi. Sabi nga si Rapi. Ano nga ba siya po? Wala na answer sa kanya. Pero collapse. Ano masyadong nangyari dito? Masyadong makita doon. Ang ano eh, no, yung kulay. Ba't ganun nga ba? Ano ba yan? Ano, may nakaharang ba dyan?
Hindi. Ano lang, sobrang dark lang ng kulay niya. Ewan ko. Ba't ganun? Kahit sa mga iba eh, like nakikita ko yung ibang kulay. Oh, lahat eh, oh. Makita ko ilan yung level, ang labo eh, no? Radiant are scanning. Basta dito Mirel, focus lang siya sa farm dito. Nag-level 4 dissimulate siya. Normal lang dito. Kaya natin yung XP, di ba? Kulay pulang ang dark. Di ba dapat Gulo gold na lang ito. yan? Oo. Ayus-ayusin niyo, boss. Ang sakit sa mata, ang hirap tignan. Pula to. Oo, nga tol, mahirap ah. Kailangan mo talaga i-focus yung mata mo eh. Oh. Hindi yung isang tingin lang eh. Pinapahirapan lang tayo. Pinapasakit lang yung mata natin. Sige, ang sarap niyan. Yung mga underkins. Ito na yun, guys. Nakisang kill naman na tayo. Thank God, no? Binigyan na tayo ng first blood. Pero after nun, back to farm lang tayo dito. Wala, 4 item talaga to. Dagger ni Slardar. Ito, Bezel. And pagdating sa scaling, no one, like, sabi natin umabot ng late game timing. Pareho lang sila yun, malakas eh. Yun nga eh. Match lang din sila yun, no? Alam mo yung pagtitingnan mo, ano talaga eh, timbang eh. Walang ito na yun. Pero Gyro DK, match lang rin, depende Match pa rin lang sa yan. mangyayari. Oo. Pagalingan lang talaga sa teamfight lang. Walang patayan total, pero yung duration yan. Over. Shoot, ganun na yan. Shoot na yan. Shoot na shoot. So still guys, 1-0 pa lang yung ating score dito. Going 10 minutes na tayo sa game. Talagang tahimik yung Grabe game natin. sila. Grabe sila, sir. Kapasib, no? Pero ito, moment na nagkakabigayan. The simulate activated para dito sa Void Spirit Disruption. Will be there. Ano ba yung chains? Yes, ando naman. Pero enough ba? Tame the Beast for the follow-up. Ano ba yun? Level 3 yung chains. So medyo matagal nga. Radiant's Ang middle sakit tower plus disseminate. Yung combo doon na yung nagpasakit eh. Biglang nabawasan eh, no? Aray ko po. Mirel, Dyer's siya yung, bottom tower is under attack. siya yung gagawa ng space dito. Kaso nga lang, dahil nga active rin yung supports sa mid lane, nabibigyan siya. Kumbaga sa kanya dinadala yung gera eh, no? Hindi siya yung nakapag-decide kung saan yung gusto mangyari. Inuunahan sila ng extreme dito. And 2-0 tayo dito sa ating 1, 10 minutes. Back to farm ulit. I mean, maybe yung next item, ito, yung mga vessel timing siguro, yung isa sa importante. Radiant So, structures yung mga are dagat talaga ng opening yan. O kaya yung Crimson nito ni Mr. Collapse tapos sasama na si Gyro. Baka ganun yung maging game plan dito ng Spain. Sa Dagger's Larger, for sure, yun naman yung magiging item, no? Yung center talaga yung medyo mahirap pang i-figure out kung ano nga ba yung gustong gawin. Pero to, inabot naman ng Cogs. Push him back, Ami, pero enough naman na yun. Disengage na lang din. Pero mid lane, atake na naman dito. Over to Mirel, Tame the Beast, cancel out. Pero napag-decimate pa rin si Mirel dito. And the Asel step out, is alive. Kailangan mamatay dito ngayon. Pero vessel pala yun, for Ember, di ko napansin. Gusto ko yung pagka-remnant niya dun sa no? Parang di Sa ma-max charge, no? Ringmaster, oo. Pwede yata siya mamatay. Max damage, max duration. Pero yun. Lugi lang siya dito ng layo pala, 1-4. Namatay din siya, no? Laking bagay din. Tapos napasagan pa ng tower cam. Grabe si Mirel. Kala ko nagbago na. Ito, nag-1v1 lang kanina po, pero dalaban na. X-Nova dito with his rotation, collapse, Tame the Beast, that's a good one. Another impalement arts, kasi magkakaroon tayo ng pause. Patay yata si X-Nova, sir. Ewan ko sinong gagawin nila, pero X-Nova. May Stampede? May escape back ba siya? Wala, Pero meron siyang Meron bang heal. point na for, or nakalagay na yung mga skill point niya dito? Wala siyang extra, pero yung ano niya, yung extra skill, may heal naman siya. Yung laman, yung pang-heal. Oo. Ano nangyari? Susugal mo ba ako ikaw si Collapse na, alam mo yun, patayin si X-Nova instead of Stampede out na lang yung gawin mo? Or kaya mo talagang patayin, then makapag-out ka pa? Kung gusto mo out, wala, rekta lakad mo na lang yan. Okay, Wala ganun naman talaga na disable eh. Yun, sure na yun. Buhay ka doon. Pero kung... Mukhang ano siya eh. Mukhang papatay niya si X-Nova talaga eh.
Meron pa silang info kung nasan yung, nakita yung Ember. So, isa yun sa mga pwedeng maging, threat sa'yo na baka mamaya nagtitipi na dito yung, ibang hero. Kita rin sa baba. Stampede, palaban, pahabol, nagtitipi na dito yung the rest. And now, for X-Nova, he'll live. Dragon Firm committed para kay Ame. Makapag-disengage naman si Panto after this. So, makakasurvive naman yung heroes dun, no? Para sa magkabilang side. Pero na Brel, binibuli lang naman yung NTS. Problem is, walang vessel charge sa NTS ngayon. Yup. So, kailangan nilang gumawa ng smoke. Siguro pipilit nila itong pumatay. Sobrang ahead nila eh. This time, Ember, lahat taas ang level, pasag agad yung mid. Sobrang dali na lang i-predict kung saan maglalaro dito yung Spirit. And, sure ko tama ako, no? Like, Blink on its way na ata for Stardar. X-Nova dito, trap inside the cogs. Darating naman dito si Ru with a bushwalk play to hold down this Ringmaster. X-Nova goes down. So, kill secured. Pero tignan mo naman to mid hanggang tier 2, nagkaka-contestant pa rin. Kala mo laning pa rin eh, lane stage pa rin to. Laning pa rin yung top, sila pa rin. No, walang movement, no? Even si Yatoro, hindi na nagsayang ng oras para mag-rotate eh. Radiant's top Kaya mo na to, farm muna tayo. Grabe. Ano nangyari? Pero Yatoro pa rin dito ang number 1 sa network. Yun yung maganda dyan. Hindi naman sila nagkakalayo ng Dragonite. So talagang match na match pa rin yung nangyayari. Si Miral lang talaga yung makikita mong medyo nag-suffer, no? Yep. And wala rin siyang makuwang kill eh. Wala naman rotation na nagaganap. Pero to, bottom lane, speaking of rotation, Blink reveal. They found the gyrocopter. Yatoro dito. Mabibigyan and vessel charge for NTS yun. Masisimulan na dito ng Extreme. Ito na. Atake ng Slardar, Blink. Centaur, kailangan niya na mabuo yung Crimson. Tapos pwede silang magsama-sama. Meron na rin vessel dito. May charge naman. Okay, Isa. pwedeng magamit, no? Kung sakaling kailangan mag-rotate sa side lane. Radiant's bottom tower is under Collapse, attack. nag-Vanguard, nag-Blade Mail, mag-Lotus. So, yung Blink na ina-expect natin, malabo pa. Ay. Hindi nga niya, minadali na upgraded Crimson. Ganun. Casual Vanguard lang muna. Baka uli na yun. Kailangan mo din ng dagger eh. Ano ba pang-una nila? Marami mo naman palang pang-una. May hook shot. Meron namang hood doon. So, okay lang siguro at di mo na mag-blink. Dire's top tower Pero mababasagan na naman dito ng tower. Yung Team Spirit, Fortification, committed. So, I'm not sure kung di-defend to. Tapay naman nila with Mirel's help with Haze Rune yan, ha? So, NTS charging in with the Flame Guard. Na, Remnant won't connect. is under attack. So, basag pa rin naman yung objective dito, yung tower na makukuha ng Extreme. Sobrang pre-game yata ito sa Ember. Kasi basta rin siya, hindi siya magkakakaya. Ito na, hinahanap mo ba? Yung triangle. Ayun na. Para sa gyrocopter, para sa carry. Kaya Napunta na na. dun, napaalis. Wala kasi kukuha eh. Radiant are Going scanning. for Manta. Manta siya dito, typical lang no. I mean, maganda Ang naman daming kasi yung gumagawa eh. dispel sa game na to. May chains, may corrosive blades. Like, pwede mo rin matouch yung stun ni DK pag ano, Oo. naka-dragon. Wala talaga movement na nangyari dito. Pure farm. O spirit, no? Wala rin silang lane na... Try nila naman dito sa top, pero not enough damage pa talaga eh, no? Kulang ng DK. Nag-react lang sila so far yung spirit dito. Siguro talagang, it's all about timings, yun na lang. Para sa spirit, Extreme sila yung tinatry nilang kahit papano, no? Maging aggressive, take down objective, makakuha ng map, more resources. Collapse rin kasi hindi nila pwede gawin yung bait play kay Collapse eh, no? Pwede sila mabigyan eh. Kung meron ng vessel, kung baka gawin nila yun, baka lalo sila malugi. And Panto. Na-isolate naman niya with the Skogs. Is under attack. Doon, 16 minutes yung pinaglalabanan nila dito. Si Mirel Tol, only mid lang. Wala eh, lugi sa Mid. lane. Mid only. Demonic Purge, support for the support, but a nice hookshot play over to the Slardar. They want to turn this around. Slardar with a sprint is way too fast to begin with. Aabutan pa rin naman ng homing missile slowly. And there goes your stun. But do they have enough with the sharpshooter? I don't think so, boy. Pa rin yung Slardar dito. And now Panto is gonna be in trouble instead. The chase might continue for the side of Extreme. Blink available with one stun. Takes him out for the XXS who will pay for this. Mamatay yung Slardar together with the Shadow Demon. Now Ru backing off. Little bit, pero mamatay pa rin naman yung 2 support for the side of Team Spirit. But now for X-Nova, on the opposite side, kailangan ng umatras. Escape back to buy some time. They're gonna sustain, but it won't be enough for X-Nova to survive this. And Ember Spirit, siya na rin matitira dito for Extreme sa may bottom lane. Doon sila nalugi, outnumbered.
Wala yung Dragonite niya Si doon. Yatoro sumama eh. Diba? Si DK, naman maganda. Dagger na siya. Ayan na. Dito na pwede sumama. Dito na yung sunod-sunod non-stop. Wala naman silang big ult. Yep. Pero ang asim lang yung Slardar doon ha. Para sa Kita niya, may word sila eh, di ba? Asak lang. Alam niyang andun yung dalawa, yung Void Spirit Gyrocopter pahabol. Siguro pinaubaya niya lang kay NTS no, na mauubos kaso nga na. Hindi kaya eh. Outnumbered. Pero next fight siguro. O after nito, pwede mag-smoke play na naman dito yung Nabigyan nga nila ng tamis yung Gyrocopter doon para ito yung Blink Reveal. Dragonite dito. Successfully taking out the Clockwork. Pwede nila tuloy-tuloy yan ha. Like ganitong timing, 17 minutes. Dagger, Armlet plus MOM nung DK natin. Pwede nga mag-Roshan agad to, no? Double- 12 lang. Double Blink to eh, for extreme, di ba? Slardar meron din. Plus, may Ember sila. So, wala na hinihintay ito. Wala eh. Pwede silang lumaban na ng lumaban, no? And for extreme naman, ay for spirit naman, I think iwas lang muna, no? Siguro kung kaya pa nilang madrag 20 minutes bago magkaroon ng teamfight no, sa Tormentor, baka doon na lang nila ilaban. Siguro error na lang. Ito talagang may pag-farman na rin sila. Since ito nga yung pinaka-timing nila, sobrang lakas sila. Another rune. RTD pala ito eh. Shivas. Nothing to do. Kamusta na ba si Mirel? Ano na nangyari? Shard ata yung binili niya eh, kung daw nagkakamali dahil wala siyang additional item. Shard na. Mas kaya na siya dito. Pang farm na lang din talaga. Yun na lang. Naps. Gusto na rin talaga maging active. Pwede yung Ags. Will of Wonder. Ganda ng pagkaka-tame the beast. That's gonna be Mirel in big trouble. And they managed to bring him down. Void Spirit dead. Aray ko po. Hop. May nabol. Chain stun for the follow-up. Another hero dito. Inabutan sa side ng Team Spirit. 2 heroes dead. Oh my God. Mirel dito. Last pero boss. Dito yung kailangan ni Yatoro para kailangan niya ng space eh. Dagdag sa problema to eh. Ni Yatoro. Grabe. Ganun yung mangyayari. Walang iya. Hindi sila sync. Wala silang walang action. And ito pa, hahabulin. Yatoro, Demonic Purge, Stun, pops the mana style. Undispellable yung Demonic Purge. So, ando pa rin naman yung slow. Disruption dito will be given. Yatoro still running away. Haabot na ba ng Slardar? The rest are coming and they'll back off. So, pinlay safe na lang din ng extreme sa part na yun. Oo, stop completed na. Pwede na ulit silang mag-tormentor, no? 30 seconds na lang naman. So, meron sila advantage dito. Nakapwesto na rin dito yung Ringmaster. Maglalagay siyang ward. Possible. So, for Spirit, contest ba to? Walang Stampede? Wala. Hindi sila naka-position, no? Ang layo nila. Lamang na yung extreme sa position. Power rune pa. Ayan na nga. So, give. Then, pwede pa silang mag-Roshan. Poly, no? Morning. Wala, talagang parang pwedeng idire-diretso muna ng extreme ngayon. Kung mabibigyan ng short, pareho sa support, maganda eh. Spotlight or yung cleanse, di ba? So, walang use pa to spotlight, sure. Ayan na. Spotlight. So, wala nang ituan. Dragon. Grabe, mega pa yung Ringmaster. Ayun yung naisip ko lang na pwede nilang i-item na pang, Yun na lang. mech lang. Pero yung mga pipe crimson for the support, wag na siguro. Hanggang mech creeps na lang yan. So, Ags. Aasahan kay, Void Spirit. Tagal yan. Like, magagawa na sila ng farm dito eh. Pa-crimson guard naman na si Palaps. Bakit yung pwede na panlaban no? For the next fight. Disruption dito. Saving Slardar. Aabutan pa rin ng sharpshooter. And I think enough ba yung control? Double edge, masyado makunat na with Pavis given. It may sustain from the Ringmaster na Stampede to disengage. Minuwal Panto dito. Getting killed by Ami. Ami naman dito, controlled by the Cogs. He'll pop the biggie with the TP away this time. Hookshot not available. Nakumit na rin din ng Clockwork. So makaka-disengage naman si Ami. So, good yun for Spirit. Nakaligtas yung baba. Tapos yung BKB, di ba? Walang namatay sa kanila. Stampede lang yung parang naging kapalit. No? Na first baba yung BKB. Siya na lang din siguro for extra. Ang mag-regen dito ni Ami. So, ano pala siya? Triangle sila. So, tier. Hindi pala sa base. Farm pa rin. Grabe talaga Efficiency lang. Matik na, no? Ayun na. Buo na pala yung Shivas ni Eric TD.
BKB na rin. It's time to rush na to. Wala na. Ano na to? Nakuha na nila ulit yung next timing nila, no? Malakas na ulit sila yung Extreme with this kind of items. Pero malalaman natin, gaano ka-effective yung Crimson Guard. Kasi ito yung parang big item na dadagdag sa Team Spirit. Yup. Na pang team fight talaga. Anong, yung Shivas talaga, yung impact. Shivas ano? Bezel. Paano sila makaburst dito? BKBs. Wala silang dagger ni Centaur. Pwede mo asahan to, amplify damage. Yan. Pwede makatulong. 5k advantage pa lang naman to. Para sa side ng Extreme. Daedalus, Poria Toro. So damage na. Online lang talaga siya dito pagka Daedalus. Pwede lang ikantos yung rush. Wala rin plano yung Extreme, no? Tinatimingan pa nila siguro. Pick up muna. Baka aganim pa ng Void Spirit kung sakali, no? Kung kaya mo pa ma-stretch, no? Walang team fight na magaganap. Makakuha pa ng next item yung Void Spirit nyo. Kasi laki yung value naman talaga ng mga Arc Silence. Pero ito, mauunahan nga lang. Good Lotus play, no? Returning the stun. Pero 3 heroes, no? For the side of Extreme, they got the disruption after that Stampede play. Good push walk on 2-2. Pero Collapse gonna make his way out. Inararangan na ng Will of Wonder. Hinahuli pa dito yung Hoodwink. Ru goes down. Collapse will be next. Spotlight para dito sa Centaur. Mamamatay siya dito. 2 dead for Team Spirit and potential Roshan for Extreme. Libre lang to, Poly. Wala talaga eh. Ang dami lang pang-hold, no? Ano sabihin mo, ganda ng timing ng Lotus. Kasi disable. Eh, numabot pa yung lubog. Oo. Talagang kanina pag inaantay lang ni F yung mga ganun. Kapag ka in-stampede, lubog. Wala pa siya Etherlens, no? Abot na talaga. Abot lang yung range. Kala ko mayroon siyang Etherlens. Pero panto Sige, Panta. Bigyan mo ng buga. Going for the big play. Kaso yung support, Poly. Kita agad. Panto dito. Delikado pa bigla. Oh Bibigyan boy. pa. Inabot na 4-step. There goes your disruption. Plus 1 hero to fall sa side ng Spirit. Kawawa, disaster. Basang-basa no? Like, yung movement eh. Na-smoke yun, ha? Ang ganda Alam ng, nila. ang ganda ng ikot eh. Nung alam mo yun, sobrang na-mirror siya. Kala mo galing sa Dire yung yung hero, no? Kala mo Dire hero. Yung Shadow Poison pa sakto na scout eh. Pero to, Ayun mamamatay naman. NTS dito, nabigla. X-Nova, possibly next year. Amplify damage though for the Void Spirit. And it's a double kill for Yatoro. Okay, galit Di na. na expect yung damage dun. That is Daedalus timing for the Gyrocopter. There's timing and... Ano siya namatay dun? Ags pala. Okay, Ags. Ni Mirel dito. Laking bagay, no? Even Ember, wala siyang BKB. Aha. Ano yung palaban? Laking factor, lalo na yung dalawang support. I think wala pang mga dagger yan, no? Even FY. Wala pa, wala. pwede Force up niyang and force up pwede si niyang FY chicken eh. Dito. Oo. May chance pa. Mayaman eh. Dito, Mayaman yung oo. Gyrocopter. Ito naman yung pinangahawakan ng Spirit ngayon. Ang bagay na itong Ags nila Mirel. Huwag lang siya tatalong. Siguro kung naka-support lang si Collapse, I think yung Lotus niya, no? Lagay niya na kay Mirel. Kasi parang siya yung main target dito eh. Tsaka na si Yatoro eh. Ang tanong nga ba, kaya ba nilang protektahan si Yatoro pag siya yung inunahan ng Extreme? Kasi wala silang pang-save eh. Diba? Yun yung problem nila dito. Like isang stun lang ni no? Tapos ng demonic. Yun naman yung pili mong in-all-in ka lang. Ganon, diba? O kailangan ng karton. Radiant structure. Ayun ang pinaka... Ags ni Centaur. Pinakasagot nila doon kung sakali. Yung mga ganun ni Collapse dito. Under attack. Pero minamadali ng Extreme. Di na para umabot sa time na yun, sa moment na yun, no? Tower down. With this Aegis advantage, no? Pwedeng ituloy-tuloy lang muna ng Extreme yung ganitong aggression. So kalati pa yung Dragon. Pwede pa sa laban to, ha? Tsaka magkaka-Daedalus na rin yung DK eh. So, sabihin mong yung burst talaga na ina-expect natin with Corrosive Haste tapos crit ng Daedalus. Talagang massive damage ito ulit. Pwede kang tumiklop nun, no? Bigay mo sa support. Kasi sabi mo mayaman yung Gyrocopter, di ba? Mabibigyan talaga yan pagka ganun. So good item to, ha? Gusto ko itong B-play niya. And both sides, meron silang ward dito sa lane. Okay, meron. Vision lang pala yun na scan. Pwede sa mas dito. Ganda ng vision ng Extreme. Aegis pa sila. Hintayin nila yung cooldown ng Dragon, no? Next Dragon. Abot naman siya sa duration ng Aegis pa. So, konting hintay lang. Paaga ni siya rin. Malapit na. Hindi nagkiras eh. Nag-smoke na rin yung Extreme, no? After this. And papunta sa opposite side, I think top, yung gusto nilang puntahan dito since yung Ember nag-TP na rin para ma-defensahan yung tower. And
Ito na. 2 supports. Sila naman yung nearest target so far na pwede masalubong dito ng Extreme. And they'll found one. That's gonna be Rue. Andun yung stun for the Corrosive Haze Vision. Mamatay dito yung Hoodwink. Ano na? Lang. Dire are scanning. And dodge muna talaga. Kung mga ganito may Aegis. Oh, good word ba to? Hindi masyadong Radiant's maganda, no? courier has been killed. Nagkulanar naman. Ito na. Wah, yung kailangan. Yung Aghanims. Sinisimulan na nag-collapse, ipunin muna. Medyo malahaba-haba at na-farm to para kay collapse. May expert na Aegis, no? So may pagpapatuloy. Magaling naman sila umiwas, no? So, pwede talaga maantay pa yung Aghanims kung ganyan. Yun yung B-Fly dito, no? Isa rin to sa pwedeng magbigay ng Are scanning. pang-survive for Yatoro. Toro. Radiant's Evasion. attack. Wala pa namang MKB, pero pag ganyan DK, Bloodthorn na talaga yung item mo dyan eh. Kaya siya. Maganda mag-ano na lang muna. Radiant's top tower has fallen. MKB na, yung naka-queued up. Kumbaga, Ready na. madidispel pa daw yung blood turn niya eh. Ito, hindi madidispel. Sure natatama. Pwede rin. Aghanims completed para sa Slardar. We do have B-Fly also sa Gyrocopter. Meron pa namang Aegis for 30 more seconds. Manlalaban sila dito ngayon. Nice ka na. And, sino yung may ispatan dito? That's gonna be NTS with the Shiva's Guard reveal. Collapse for the Shrine of Wisdom. Quick stun onto the backline. They found the Hoodwink first. That's gonna be Rue down without any buyback. Disruption will be there. The Bison for MTS. Remnant away back to safety. Centaur left alone. And he's gone. Double kill for Ame. And that's gonna be Mirel with the Remnant play controlling the DK. Quick stun over to him. And there goes another hero dead for the side of Team Spirit. Ipor nandi sa pot. Boss, umabot pa yung disruption. Para kay ano, kay Ember. Kala ko patay na agad dun sa natin to say. Kaso nga lang, FY saving natin to say, boss. Yun yung nakapagpaliktad dun. Parang nag-all-in sila ng ano eh. Diba? Main target nila dito. Stun. Wala, hindi mo pwedeng gawin yung DK na may Aegis, di ba? All-in na yung Toro. Gala kasi lang talon agad ng DK. -1 agad eh. Ah, nga, sayang. Di gaya ni Gyrocopter. Pinag-normal ng DK, boss. Kahit may B-Fly. Ang sakit ng Dragonite. Napapatakbo talaga. Kailangan satanic pa ata to for Gyro. Pasakali. Na seconds. Dragon na pala yun. Ganda rin yung timing nila, no? Kahit na may Aegis, pawala yung Dragon. Kahit mamatay, okay lang, no? Ano ba ba next? Pero kailangan niya Aegis. Yung Silver Ridge siya eh. Satanic muna para mamukhaan niya yung DK. Kasi compared mo sa yung DK, may lifesteal pa, may madness eh. Pero NTS spotted here. Ready nga lang yung Remnant, no? So, hindi na para bigyan ng chance. Double Remnant na yung ginamit dun. Mentor, teka lang Ame, tol. Inabot ng hookshot! Okay. And take note, he's all alone here. May BKB, then TP's away. Parang sobrang tagal niya mag-BKB-TP dun ah. Muntik pa. Muntik na nga. Buti di na critical. Ano naman yun? Yung pinipilit niya pa rin mag-gate, no? Ayaw niya i-BKB-TP out na. Cooldown yata. Mga 4 seconds eh, nung hinok siya. Baka, pwede. So, pwede. hindi niya talaga... CD BKB. Oh, ibig sabihin, sumakto lang talaga yung BKB. Sakto lang yun. Kasi nagamit na yung hookshot eh. Hindi naman nila alam rin. So yun, maganda lang. Spirit nakakuha ng second. Panto, yung shard, no? Mapupunta. Pero jetpack. Parang kaya pa rin ito na. Spirit, magandang pasukan lang. Siguro makatch nila yung backlines, no? Yun naman talaga yung magandang mangyari since pag nawala na itong dalawang support, parang kaya nila patayin itong... Kaya nila micro yun eh. And nagsatanic pala muna agad yung DK. Hindi niya na muna binuo yung MKB. Ngayon niya na yung magiging next item. Wala na siya ng attack speed dito, Ame ha. Well, may crash naman, no? Basta nakafocus lang si Effort sa kanya. Nabili daw yung MKB, may attack speed naman daw yun. Kahit pa paano. Yan, pwede. Pero next slash kasi, wala pa siya eh. Hindi niya pa hawak yun. Tumirel. Farm lang. Shibas mo na kaya yan. Ano ko eh, nakaya siya mo pa eh. Gandang item dito yung Shibas. Dragonite, Slardar, katapat mo, diba? Tataas ng mga region yun. Lalo naka-Aghanims pa yung Slardar. Ocean. Ang bilis lang. Ako, hindi pa mabubo yung ano?
Yung Satanic. Di ba maabot? 40 seconds, no? 40 seconds. Mapapalaban pa nga ata. Extreme dito, nag-smoke top na, Patay. Hiwa-hiwalay sila dito, Poli. Hindi sila ready. Ang laking bagay kasi kung sakaling magkasatanik pa yung gyrocopter. Maybe kung may Ags na rin yung Centaur, baka yun na rin. Centaur, Ay, di siya mag-Ags, BKB. Talaga? Scan. Buti illusion. Are scanning. Buti illusion na scan, boss. Muntik na. Muntik Ayan na sila alam doon. Alam na nila yan. Opya. Balik sa Roche Pit. Stop. Tayo Roshan na. Pagtingin nila. Silip. Sakto. Ayan na. Pagtapos ng smoke mawala. Chichik na Roshan to eh. Naku. Ayun na nga. Naku, Ibinaton na. Sabay pa sila nagka-check. Alam naman din naman ng Team Spirit ngayon, no? Na up na yung Roshan. 3 minutes, almost 3 minutes bago lumipat sa may top Roche Pit. Ambis Pero ang sisimulan na ng Extreme with Corrosive Haze. Pero, Should be fast enough, pero mag-iingat din sila, no? Kasi aware din sila eh, na alam nga ng Spirit yung status. kailangan nila ng contest talaga to eh. Hindi pwede mawakan ng DK to eh. And mauunahan sila ng stomp, pero BKB committed. That's gonna be collapse. Controlled heavily by his opponent. That's gonna be a Lambot. quick burst. Centered to fall. Mirel out with his Astral. Pero andito pa naman yung buyback for the Centaur. They still have the Stampede to play with. Now Chains holding down the Gyrocopter. Reset muna for the side of Extreme, but they won't let them go with the hookshot play. Cogs trapping Ame in the middle. Now the good remnant play over to the Ember. Silence for the follow-up, but they don't have enough damage to bring him down yet. And Ember Spirit with a save from F1 again. Latoro, Disruption Latoro. keeping him alive. Latoro did control with the stun. His slowly dropping. Pops the Satanic trying to heal up, but it won't be enough critical damage from Ame to take him down. Collapse, backing away. He can't die right now. Nag-buyback to Owa, and there goes your stomp. Another stun to stun him, and Collapse dito, delikado. That's gonna be a dieback for the Centaur. Both core heroes without buyback. Chase continues, NTS smells blood. Looking for more. Makabag-out nga na si Panto. So, 4 factor protection still available naman. Grabe discipline nila dun sa ano, team fight, in and out. No? Micro dito si ano, Yatoro, purge lang pumatay sa kanya eh. Di ba? Nagsatanis siya, pinurge lang. Hindi siya makahit. Wala siya mahit. Hindi siya makahabol eh. Lugi sa range bossing. At eto na, yung Extreme. Third tower. Anong Roshan? Babasag sila dito ngayon. And without this too, malabo na madepensa ng Team Spirit. Die back, wala nang tier 2, so... Namili na sila kung ano, 2 racks. Or isang rack sabay Roshan. Sabay yung dalawang racks. Dalawang racks Roshan. Oo, tagal ng Centaur dito. Kahit sabi mo mabuhay ang Gyrocopter kung walang Centaur. Wala rin nagkakas ng wave. Pero, Chinese eh. Chinese dogs. Si Roshan na lang. Tsaka sama mo na yung over nila. Pero teka, kaya ba nilang patayin 20 seconds, Kaya. Lilipad? Kasi nandiyan si Ami. Kasi di pa na ma-atake. 15 seconds to. Hindi kaya. Ang bilis niya. Din Dragon Firm na rin. Dragon form. Extra damage na. Teka, kalahati pa rin yung buhay, Hindi. Dalawang critical lang yan. Pero Panto with the hook shot. Kaya ba? Na-stun? Wala siya magagawa dyan. Binato na yung Dragonite. Lumipad yung Dragon. Binato eh, no? Bago man lang mamatay. Ano, kukunin mo yung Aegis ko? Babato muna kita. Ay. Sino magawa, sir, no? Pag naunahan talaga, ang laking bagay ng Slater, MVP Slater sa mga ginagawa niya. Multiple stunts, in and out. Tsaka Ang nila- nangyayari kasi siya yung napofocus, no? Pagtaas niya tumalon, tapos tatakbo niya lang. Tsaka nakikita natin yung factor na, yun, may pang-save kasi yung Extreme. Di ba? Sila, wala. Radiant Bagay, are no? Yung scanning. SD, muntik na mamatay kanina yung Ember eh. Nalubog na naman, di ba? Parang yung sa top lang din yung nangyari. May mga pakulo, tapos may save. Uy, Mirel. Sabihin mo mamatay. Nagtipid! Wala talaga sa first instance eh. Awit sa'yo, Mirel. Sabi ko dapat doon lang siya sa may neutral lang. Tinamin niya si ano, King. Para walang panik. Sa Astral. Natin the risk pa. Another casualty ba on the side of Spirit? Takes away. Spotlight. Stun. Umabot pa. Nailawan, boss. Baga madilim kasi dun eh. Flashlight time. Nakita. Kita
basta si Mirel. Wala. Nagulat nga rin kasi ako at point speed. MVP. MK niya lang, mas tatanggapin nito. Wala siya nagawa. Counter niya lang yung sarili niya. Well, maganda na may idea na. Sa support. Kaso, Ang pangit hindi lang siya talaga yung nangyari kasi parang wala siyang ginawa, no? Yung game na to. 10 minutes, nasa mid pa rin. Oo, binalugpog na sa... And ito na nga, babasag sila dito. Tama ba? I mean, going DR si Yatoro? Naka-disassemble lang. Hindi. Okay, Yan na. Brooch ng DR. Sure. Game! Mataas yung mga armor nyo, so make it magic damage, no? Para sa mga critical. And Stomp to start this. Dragonite main target, pero with an Aegis. And look at Gyrocopter! He's melting! Pops the Satanic, he's healing up at least, and Dragonite melting with the Divine Rapier damage. That's gonna be Ami dead, but Aegis only used for his second life. Wala siyang Dragon Form, he brings away just in time. Renan out for the Ember, same goes. Wala ha? So 5 heroes still available for the side of Extreme, slowly backing off. Nabigla lang siya dun sa damage ng Gyrocopter. Hindi ko gusto yung hindi yata suot ni yung BKB, no? Hindi niya BKB yung hotdog. Pwede mamatay agad si dun. Si Yatoro. Parang kaya na nga no? Kung meron ka sumunod pa sa teammate niya, patay na Nahinto yung pag-hit niya, gawa nga na na-disable siya. Yun lang yung error. Di yata nila expected rin na may divine na pala. Namamatay siya dun. Sayang yung Aegis. Grabe yung damage pag nag-crit. Walang kwenta yung armor ng DK, pero teka, magi-smoke dito yung Extreme. Ay! Collapse! Nag-blink in the middle of 4! Wala na magagawa for the Centaur. My And God, andun collapse. yung Ano idea na walang buyback yung Centaur. Cooldown pa eh. Grabe naman yun. Sakto-sakto pa. So 4v5. Nasa kanya lahat ng sustain boss. Paano na? Lotus. Di ba yung pang-protect mo sa Gyrocopter? Ikaw yung inaasahan din na protektahan Ito yung pa. Nakopo, Panto, susunod. Case collapse. Wala rin buyback. Ano to, PBB? Bumaba din doon. Deward din yung nilagay niyang vision. Audition yan? And mababasagan na nga sila dito ng ganun-ganun lang. Extreme dito, pushing forward. Third tower gun. Mabilis lang yung pagbasag dito ni Ami. Mega shot. Ito, sir. Mega. 40. Mega is waving. Yun na lang. Dragonite dito. Nag-blink na for the last melee racks. And that should be mega secured. Extreme dito. Pwede pa naman mag-pass. Pwede. Walang buyback yung dalawa. 20 more seconds for both of them. Tier 4 dito. Slowly. Pinabasag na nga dito ng Dragonite. Grabe naman yung damage. May Sulkiras aura pa, no? Yup. Dodge the bushwalk with a blink. Sharpshooter connects though. Pero enough pa rin naman yung damage dito from DK. They'll try to jump in. Pero andun yung quick stun. Manta still dodge for the Gyrocopter. He mans up. They have the BKB for excess. And Willow wanted to control him. Gyrocopter getting control. He doesn't have any health to play with. He's gone for 90. Divine on the ground. Game is over. They'll tap it out. Extreme claims the game 1 sa ating best of 2 series. Oh my God. Wala. Counter talaga si Gyro boss ng SD. Sobrang hirap, no? Yun na nga yung idea na pag na-purge. Dami counter sa kanya. Parang Pigil pa. wala rin talaga nangyari sa Spirits. Parang wala silang ginawa, no? Nag-farm lang. Like 10 to 15 minutes. Walang rotation na nangyari. Sa mid lang. I mean, supports lang yung gumalaw. Para sa rune. Yun Sa lang rune yun. lang. Well, walang gamitan. Si Yatoro, ewan ko, hindi na rin siya nag-attempt gumak sa top eh. Tinanggap na lang niya na farman na lang yung top, no? Hindi na ginalaw. Parang nag-react na nga lang sila sa ginagawa ng Extreme, no? Every time na yung Extreme yung pupunta sa mga kung saan lane, no? Naka 10-0 pala si doon, si Ami. Ito yung zero yan, di ba? Kung magkakaroon man tayo ng MVP dito, baka kay Aming na to. Kay Ami na. Or, pwede rin sa Slatter, pero Ami na. Slatter na si Sandro. Sige nga, 5-1-13. Pero grabe rin kasi yung in and out niya, yung mga pasokan niya ng mga stun eh. Sobrang solid. XXS. Napaalis din nila agad yung Gyrocopter sa lane, eh, no? Kung paano nila hinahanap lagi dun sa part na yung farman ng Gyrocopter. Ilang beses na lang nakikita dun yung Gyrocopter. So what a performance para dito sa KX Success, no? 5-1-13 performance para sa kanyang Slardar. At dito magkatapos ang ating game 1. No? Best of 2 lang naman to. So we still have one more game para sa series na to. We'll see kung sakaling madadraw ng Team Spirit or 2-0 naman to para sa ating second series today. So magkakaroon tayo ng break, guys, and be right back tayo para sa ating game number 2.
Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time! He's gonna get taken Sonic.